Mahalagang bahagi ng legit Filipino food experience ang kanin. Gaano man kasarap ang isang putaheng nakahain, para sa mga Pinoy, kulang ang salo-salo kung walang mainit na sinaing. Sabi nga nila, food is life, but rice is lifer. Ay, thank you, Lord. Naguugat ang pagmamahal nating ito sa kanin sa malalim na koneksyon ng mga Pinoy sa pagtatanim ng palay, na malaking bahagi ng kabuhayan ng mga magsasaka sa mga lalawigan. Itunuturing na mahalaga at sagradong elemento rin ang palay sa kultura ng ilang mga kababayan natin, partikular na sa mga probinsya ng Cordilleras kung saan ang pagtatanim at pag-aani nito ay ginagawa bilang isang komunidad at sinasabayan ng mga ritual at panalangin alay sa mga anito o espiritu ng kanilang mga ninuno. Patunay na para sa ating mga Pinoy, ang palay, bigas at kanin ay hindi lamang basta pagkain. Kung iisa-isahin natin ang mga kilalang putaheng Pinoy, masabaw man o masarsang mga ulam, hindi kumpleto yan kung walang kasabay na kanin. Sinigang, paksiw, tinola, bulalo, kare-kare, humba, kaldereta, adobo, o kahit gawin mo pang 2-in-1 na ulam gaya nitong kalderobo sa Ibaan, Batangas. Perfect na perfect yung samahan ng kanin sa bawat subo. Low fire. Low heat. Tapos very little liquid. Konting-konti lang. Hindi nyo siya kailangan lunurin sa tubig. Basically, what we're doing here is pinalalabas lang natin yung mantika niya. So ilalagay ko lang yung ating sibuyas. Be very generous with it. Habang nagigisa yung ating sibuyas, i-add ko naman utay-utay yung ating bawang. And at this point, yung isa sa ingredient na nagbigay kung bakit siya naging kalderobo is yung paggamit nila ng liver spread. And then mamaya, isasabay ko na din yung ating pickles. And we'll finish it off with cheese. Bukod sa pagpapasarap ng kain natin tuwing may malasang ulam, kanin din ang nasa likod ng mga pagkain itinuturing nating Pinoy comfort food. Gaya ng lugaw na nagpapagaan ng loob tuwing may sakit ka o kaya may pinagdaraanan. At champurado na nagbibigay init sa katawan sa mga araw na medyo malamig ang panahon. We'll be using yung kanilang black rice and kanilang pink rice. Kagaya ng ibang lugar natin sa Pilipinas, yung kanilang champurado, meron silang ginagamit na gata. Para mas lumabas pa yung kulay ng ating mga bigas, gagamit tayo ng dalawang sauce. Yung ating kakang gata and yung ating kokwa. And unahin nating gawin yung ating kakang gata na sauce. And dahil puti siya, we'll make use of white sugar. And then a very light touch of salt. Palalaputin lang natin to ng konti, tapos isa-set aside natin. And using yung ating pangalawang tiga, yun yung gagawin nating pinaka-base ng ating cocoa naman. So I'll just put in our cocoa powder. Pag nakuha na natin yung consistency na medyo malapot-lapot, pwede na nating patayin yung apoy ng kakanggata. Pwede na tayong mag-concentrate dun sa ating cocoa powder. And we'll make use brown sugar. And just like yung ating kakanggata, we'll add salt. But dito mas marami lang ng konti kasi the salt would actually enhance yung bitter flavor and yung natural sweetness na meron doon sa ating cocoa powder. We'll just bring this to a boil. Yan, kumukulo na siya. See? We'll turn this off
and set it aside. Same pot na pinagamitan natin ng ating kakanggata, doon ko na ilalagay yung ating pink rice. And yung sa may kokwa, doon naman yung ating black rice. It's okay kung may mga natitira pang ganyan. And then we'll just add water. Now for congee consistency, normally you would cook the rice with a 1:8 ratio. Balikan natin siya after maluto ng ating mga bigas. Ayan, luto na ang ating black and pink champurado. Kanin ang staple food nating mga Pinoy. Bukod sa easy access natin sa bigas, ang kanin ay mura, nakakabusog, nakakapagbigay sapat na enerhiya sa katawan. Madali rin itong ipare sa kahit na anong ulam. Kaya naman hindi rin ito nawawala sa bawat Pinoy budget meal. Mapasilog meal man yan o rice topping. Isa sa mga sikat na combo ang rice at tapa. At ginagawa pa lang nilang mas espesyal sa bayan ng Taan sa Batangas. Lagay lang natin sa bowl. Yung parang pinaka maalat na component natin, ating soy sauce. Add lang natin yung ating brown sugar. Pamintang buo. Yung ating acid. Yan, calamansi juice. And yung ating ketchup for color. And then of course, yung sarili nating touch na kape. And yung ating pork slices. Of course, with very clean hands, ating i-massage yung ating marinade. Kung may konting budget ka naman, pwedeng-pwede mo ring i-level up ang putaheng isa-serve mo para sa pamilya o handaan. Gaya nitong turmeric chicken and yellow rice na sinampulan natin sa San Pablo City sa Laguna nung minsan. So meron tayo ditong pakulo ng tubig. Lalagay ko lang yung ating luyang dilaw. Yung ating luya. Infuse lang natin ng konti yung ating poaching liquid. Then yung ating leeks. So, eto na yung inaantay nating part. Ayan, sinasabi natin gently simmering. Babagsak na natin yung ating chicken. So yan, nakikita nyo medyo aggressive yung bula niya. Pero pagbagsak ng chicken, biglang tumigil. So that tells you na nag-drop yung temperature ng ating pinaglulutuan. So i-maintain nyo na lang na hindi ganun kalakas yung apoy or yung uling or yung init na nanggagaling sa ating source para makuha natin yung perpektong produkto. Lulutuin natin to about 30 to 45 minutes. So you have the option na pagkatanggal nyo sa ating poaching liquid, banlian nyo siya ng malamig na tubig para matigil yung cooking process. But since yun nga, very gently naman natin siyang naluto, for me, hindi na kailangan yon. And gaya nga ng sabi ko, hindi natin sasayangin yung stock, yung pinaglutuan kasi that's the same liquid na gagamitin natin para isaing yung ating bigas. So yan, lagay lang din natin yung mga spices na nandun sa stock natin kasi may lasa pa yan. Sayang naman.
Tapos, meron tayo ditong chili garlic, tsaka yung ating leeks and ginger. Solid. Kanin pa lang. Panalo. Sa sobrang pagmamahal nating mga Pinoy sa kanin, nakahanap rin tayo ng mga paraan kung paano mas mapahaba pa ang buhay nito at hindi masayang ang sinaing. Sa pagbisita natin sa ilang mga bayan sa Pampanga at Tarlac, mas nakilala natin ang pamamaraan nila sa paggawa ng burong kanin. Talagang palalamigin mo. Kasi kung hindi mo siya palalamigin, tapos ilalagay mo kaagad yung isda, maluluto yung isda. Hindi na maganda yung pagkalabas niya, hindi na maganda yung texture niya. Kailangan lagyan mo muna ng kanin yung lalagyan mo. Para yung isda, maburo doon siya sa kanin. Kasi kung nakadirect siya doon sa lalagyan, hindi siya mabuburo. Ito lang ang mabuburo. Ito hindi. Kaya dapat lalagyan mo siya ng kanin. Ganito ang pagbuburo ng dalag. Kailangan malinis na malinis yung isda. Kasi pag hindi mo nilinis ang maigi yung isda, ay babaho. Kailangan pa yung pinaglagyan, may butas sa ilalim. Kasi ito, magbabasa siya yung asin, yung tubig ng isda. At least meron pa rin tubig yung isda. Tutulo yun. Kailangan tumulo yun. Kasi pag hindi mo napatuluan yung itong buro na ginawa mo, ang kalalabasan niya, di ba maputi yung bigas? Ang kalalabasan niya maitim. Habang sa hometown ko naman sa Mountain Province at iba pang mga karatig na probinsya sa Cordillera, pine-preserve ang kanin sa pamamagitan ng paggawa ng isang inumin, ang tapoy. Ito yung paggawa ng tapoy, tinatawag namin na rice wine. Ito yung bubod. Ako nala. Ito yung ng first element na mag-ferment itong rice. Hindi magkakaiba kasi yung timpla ng tapoy. Pero yung sa'yo kasi yung madalas ko natitikman. Tapos ano ngayon? Paano ba yung timpla mo? Kung dadamihan mo nito, itong bubod, mas matigas ang lasa. Para Pero, mas matapang. Importante bubod. Ito na ang pinaka-component niyan. So kala yeast. Kasi ito yung mga gatong nato eh. Di ba ganito ko nabibili ito sa kahit Baguio meron ito eh. Pero dito sa atin ginagawa sa Kadaklan. Sa Kadaklan, Yun yung lagi ko kasing namimintisan ngayon, no? Pag nagaramid ako sa balay, ano ba yung measurement ng dami ng bubod sa dikot or malagkit? tanudikit gamin, mas masabaw ngay. Agastoy. Ag-juice. Whereas no ordinary nga kanin, basta lang kalang. Sakto lang. Kasi lang mabasa lang diyan. Siguro dun sa starch na diyan eh. Now, Pero pag ganito po karami, ano yung measurement? Kunyari sa kalahati. Kalahati na ito. Pag gagawa ako sa bahay, ano yung measurement? Ilang takal ng bigas ito? Mga 5 chupas. 5 chupas yung gatas ngayon na yung condense. Yung lata ng condense. Yun ang chupas. Yun yung isang gatang. Oo, yun. Tapos, yun na, pag niluto mo, ganito na karami na yun. Yung luto po nito saing lang o may ibang... Wala, sayang lang. Parang nagsasayang ka ng kanin. Okay. Pero mas maganda kung malagkit. Mas maganda, mas preferably. Okay. Mas maliit. 1/4 no 1/2? One half. 1/2 no... One half of this. 5 chupas kat 1/2 One half ng bubod. Oo. Di kas tata i-break ta mo direto tapno ko ngay. Tapno Dudurugin lang. dadurugin natin. Okay. Tapno ma-spread dita nga nasaya. Now, mabalintang kas tayo ti ima. Jayma. Uy, mabalin mo tanong mabibi. Makrambol mga advice. Kailangan po ba yan mainit o Mas maganda pag malamig. malamig na? Kasi pag mainit nasisira daw yung yeast. Matay Oo. yeast ng paiso. Kasi kano. Habang pinipino mong ganon, para simutin na mong spread evenly. Asinam kasla asinam ngay. Okay. Kasla asinan. Ay, asin ng kasal. Masapo nga even ti kasata. So, tan nalpasin mo. Ikargate jay, je container je ko jar nga deta je basi. Pwede ba kahit ordinary ng jar lang? Preferably kasi wag ilalagay sa plastic
Apo, okay. Pero kung glass, okay Mas din. maganda yung glass. Kung wala kayong mga gantong... Pwede rin. Oh, sa glass ko pag sinusubukan ko, glass ko nilalagay. Itakip mo dito ka. Kailangan dahon ng saging? Oo. Parang sa patupat din, yung paggagawa ka ng patupat. Okay. Kasi no kagamin, no dito yung saging, no mabungay bayag, dumkot dito eh. Ah, Isil nga okay. eh. May isil nga dito. Which is yung isa sa importanteng proseso na wag sumingaw. Kailangan kanyan, seal, parang ganyan oh. Didiin na natin. Adiin mo. Tapos, ilagay mo yung lock. Tapos, idulin. You wait for 3 days, then we can open. Mabalin na naman ka. 3 days yung pinakamabilis. Pero kung ikaw, ito kagaya nitong tinitikman natin. Kasi, ti definition mo nga rin ti wine kat the longer is getting fine. Apo. Kaya pag natatagalan, mas gumaganda. So, yan na ang matagal. Ito ay nagawa nung... Nung August, Pero yung iba can go as long as 2 years? yes. Ah, talaga? Kaya mas maganda pa. Mas maganda kung aabutin ng ganong katagal. Talagang aged na yun ang tinatawag nilang aged. Ang kanin ay hindi lang kapartner ng ulam para sa ating mga Pinoy. Ibinibida rin natin ito sa iba't ibang mga kakanin at pasalubong na nagpapakilala at kumakatawan sa mayamang tradisyon ng bawat bayan sa Pilipinas. Ang Bohol, sikat sa kanilang kalamay. Ang mga Tagalog ay sinulbot, habang ang Antipolo ay layo para sa kanilang suman. At kung karamihan sanay na kinakain ang suman sa pagsawsaw sa asukal o kaya ay latik, sa ibang bahagi ng bansa, piniprito muna ito. Gaya ng ibinahagi ko sa inyo nung bumisita tayo sa Batangas. Para sa ating savory suman dish na ito, gagamit ako ng karne mula sa hinimay na tapang taal, longganisa sa bawang, at itlog na maalat. So we have here rice paper. How you use this? Soak it quickly sa tubig. Ayan. Dunk nyo lang. Shake nyo lang yung excess. Ito yung suman nilang may gata. Lalagyan lang natin ng ating tapang taal. And syempre, itlog na maalat. So, ayan. 1-0. And kung kanina, tapang taal, siyempre, hindi natin pwede makalimutan, longganisang taal. I would like you to try it first. Cheers. Actually, first time ko lang din matitikman ko. Rice is life para sa ating mga Pinoy. At kitang-kita rin yan sa pagyakap natin sa mga banyagang putahe na ginagamitan ng kanin. Gaya ng Korean gimbap na ginawa natin nung bumisita tayo sa Roden Farm sa Cavite. Pasok din sa panlasa natin ang Spanish dish na paella na finood trip nila Xavier at Pipay sa Alba Restaurant sa Quezon City na mahigit 7 dekada nang nagsiserve ng tradisyonal na Spanish cuisine. My father actually started as a dishwasher in Spain. Bago maghugas, yung mga naiiwan, titikman niya. And pag sarado na yung kitchen, he would try cooking it himself until he became a cook. After a couple of years that he trained the cooks and chefs ng Casino Español of Spanish Cuisine, he established his own small eatery. Pinag-aralan niya muna yung bansa natin. He went to the market. He went to see what was available locally. And he adjusted his Spanish food sa palit ng mga Pilipino. For example, yung paella. So si Papa, ang ginawa niya is he made sure that he fills up the paellera at least a little to the edge, and then he filled it up with a lot of things going on. Nandun ang chicken, fish, chorizo, gulay. That's how the Filipinos, he thought, would like the paella, and it worked. Bukod sa paella, isa rin ang biryani sa mga international dishes na kinahuhumalingan ng mga Pinoy. At isa na nga dyan, ang
trending Indian biryani ni AJ na matatagpuan sa Carriedo. Chicken biryani, money back guarantee. Mas masarap chicken biryani. 160 po. Salamat po. Maraming salamat po. Egyptian biryani, rajib basmati rice 100%. All the ingredients from Arab country. The quality number one. I cook my biryani by my own way. Different any kind for biryani in here. Maski sa kapuso actor na si Anjay Anson, hit na hit ang biryani. Lalo na dahil isa ito sa mga specialty na niluluto ng kanyang mami. Na sinubukan ko namang tapatan ng sarili kong version na minsang bisitahin ko sila sa kanilang bahay. We're basically doing one of the critical steps sa paggawa ng biryani is yung washing and soaking nung yung bigas. So we're using here aged basmati rice. And then we'll just soak this for at least mga 30 minutes. And then pwede na natin ding umpisahan yung iba pang proseso. Ito brother, yung sa chicken naman, so lalagyan ko lang ng lemon juice. Tapos palagay na lang ako ng yogurt bro. And then syempre, salt. We have here garam masala. Lagay din natin yung chili powder. And of course pepper. And then mix lang natin. Ito. Bigyan mo ng magandang massage yan, brother. Yan. I'll just add in yung ating mga spices. So, lalagay lang natin yung isa pa. Para lang mas fragrant yung oil natin. Skin side down. And then we'll just add in yung ating onions. And then yung ating ginger paste. Susunod na natin yung layer ng rice. And then yung ating chopped cilantro tsaka mint. Then after yan, lagyan lang natin siya ng a generous amount of crispy onions. And of course, generous amount of crispy onions ulit at saka yung ating chopped herbs. And of course, yung nagpamahal dun sa ating dish, sabi mo nga, Anjay, yung ating saffron milk. So, lagyan na natin ng tubig. So, we'll cook this on high heat for siguro more or less mga first 15 minutes. That looks like a promising biryani. Bango. So at least aroma pasado sa akin. Tasha? Pwedeng laban. Ito na. Ay, the moment we've been waiting for. Kanina pa. Doon. Okay. Kayo po ang pinakamasarap na chicken biryani na tikman ko. So, sana po pumasa sa inyo. Smells good, ha? Yung Yes, mga spices kasi, yun naman talaga sa Indian, yung aroma niya talaga ang special doon. Tsaka yung flavor niya rin eh. Alam mong authentic siya na biryani. Yeah. For the first timer, ha? This is 8.5 over 10. It's really good. Thank you, thank you. Mahalaga ang kanin para sa ating mga Pinoy. Higit sa pagpapasarap nito ng bawat food experience, ang mas malalim na pagmamahal natin sa kanin ay patunay na magagandang karakter natin bilang mga Pilipino. Kung paano natin pinahahalaga ng ating kasaysayan at kultura, kung gaano tayo kamalikhain, kung gaano tayo kapraktikal, at kung gaano kabukas ang isip at puso natin
para sa mga bagay na lalo pang magpapayaman sa atin. Para sa ating mga Pinoy, baka hindi nga rice is life eh. It's more like rice is love.